Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang China, kung saan makikilala natin ang ating bida na si Cheng. Bagamat siya ay bulag, siya ay isang kilalang bounty hunter o ang tumutugis sa mga kriminal at isa rin siyang bihasang swordsman. Pumunta siya sa isang kasino at ipinakita sa may-ari ang larawan ng isang wanted na tao, ngunit ang lalaki ay tumangging magbigay ng anumang impormasyon at hiniling sa kanya na umalis. Gayunpaman, may tiwala si Cheng sa kanyang kutob at biglang sinaksak ang may-ari. Pagkatapos pakiramdaman ng isang peklat sa kamay nito, napagtanto niya na ito ang wanted na hinahanap niya. Mabilis na tinapos ni Cheng ang lalaki na nag-udyok sa mga bantay na salakayin siya. Ngunit sa kabila ng pagiging madami ng mga ito, nanatiling walang kapantay ang lakas ni Cheng. Natapos ang laban sa pamamagitan ng matinding pananakit sa bawat isa sa kanila bago umalis sa lugar. Sa sumunod na eksena ay makikilala natin ang isang 10 taong gulang na ulilang batang babae na nagngangalang Xiaoyu, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang mga bata ay nagnakaw ng ilang pagkain at tumakas nang mahuli sila ng isang grupo ng mga gangster. Gayunpaman, si Xiaoyu ay isang matapang na bata at hindi natatakot sa mga lalaking ito, kinagat niya pa ang isa sa mga ito at dinuraan ang mukha. Nagalit ang gangster sa kanya at inatake siya ng kutsilyo. Ngunit bago pa siya masaktan ay sumulpot si Cheng at binato siya ng laryo. Ginawa niya ito nang may sukdulang katumpakan sa kabila ng pagiging bulag. Nang makita siya ng mga tulisan ay kinabahan sila sa takot at mabilis na tumakbo palayo doon. Ang nagpapasalamat na si Xiaoyu ay nag-alok kay Cheng ng isang mansanas, ngunit siya ay tumanggi saka umalis. Kinagabihan ay pumasok si Xiaoyu sa isang bahay para magnakaw ng tinapay, ngunit nahuli siya ng isang dalaga na nagluluto sa kusina. Pinagbantaan niya ang dalaga gamit ang isang patpat at hiniling na huwag siyang sasaktan. Gayunpaman, ang dalaga ay mukhang mabait at nag-alok pa ito sa kanya ng karagdagan na tinapay. Maya-maya habang si Xiaoyu ay paalis, ang bahay ay biglang pinasok ng ilang mga tulisan. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Jiulang, na mabilis na ng hostage sa lahat kasama na ang mabait na babae. Kamakailan lang ay pinatay niya ang kanyang asawa, at ang kanyang asawa ay walang iba kundi ang kapatid ng mabait na dalaga. Dahil sinusubukan ng pamilya na isumbong siya, pumunta doon si Gio lang para patayin silang lahat. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang atakihin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng sunod-sunod. Matapos silang patayin, nilapitan ni Gio lang ang dalaga at hiniling na sumama sa kanya. Nangako itong ituturing siyang isang prinsesa, ngunit tumanggi ang babae at sa halip ay sinubukan niya siyang atakihin. Ikinagalit ito ng psychopath at ito ay nauwi sa paulit-ulit niyang pananaksak hanggang sa mamatay ang dalaga. Samantala, pinapanood ni Xiaoyu ang buong eksena mula sa isang dayami. Nang maging abala ang mga mamamatay tao, sinamantala niya ang sandali upang tumakas. Ngunit kalaunan ay napansin nila siya kaya hinabol siya sa labas ng isa sa kanila na nagngangalang Yao. Sa daan ay nakita niya si Cheng na nakainom ng alak at nagsusuka kung saan-saan. Iniisip ni Yao na isa lang siyang walang kwentang bulag kaya hindi niya ito pinansin. Ilang sandali pa, bumalik si Cheng sa kanyang tahanan at naramdaman na nagtatago si Xiaoyu sa loob. Naririnig din niya ang pagpasok ng mga tulisan sa kanyang bahay at hinahanap ang bata. Dahil napagtanto ang kaseryosohan ng sitwasyon, mabilis niyang tinulungan ang batang babae na magtago. Pagkatapos ay naghalughog ang mga tulisan sa buong lugar, ngunit nabigo silang mahanap ang bata. Paglabas nila ng bahay, may nakita silang isa pang bata sa labas na kapatid pala ni Xiaoyu. Nakasuot ang bata ng parehong sapatos sa kanyang ate kaya ipinapalagay ng mga masasamang tao na ito ang parehong bata na nakakita sa kanila. Kaya naman hinawakan ni Jiu lang ang bata at pinasakay sa kabayo. Ang takot na batang lalaki ay agad na tinawag ang kanyang kapatid na babae. Ngunit sa oras na siya ay dumating ay huli na ang lahat, dahil itinapon na siya ng mga lalaki at pinatapakan siya sa kanilang mga kabayo hanggang sa mamatay. Kinaumagahan, ang malungkot na si Xiaoyu ay pinuntahan si Cheng at hiniling sa kanya na gumanti para sa kanyang kapatid. Nakita ng bata ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at naniniwalang siya lang ang makakatulong sa kanya. Gayunpaman, nilinaw ni Cheng na hindi siya basta-basta isang mersenaryo at pinapatay lang niya ang mga wanted na kriminal. Sa gabi ay umuwi si Cheng pagkatapos ng pagtugi sa buong araw. Siya ay nagulat dahil hinihintay siya ni Xiaoyu at ibinunyag ng bata na gumuhit siya ng wanted na poster. Ibinigay niya sa kanya ang papel at hiniling sa kanya na patayin si Jiu lang, ngunit muli siyang tumanggi at pinalayas ang bata. Kinaumagahan, kailangang maglakbay ni Cheng ng 200 milya ang layo patungo sa ibang bayan para magtrabaho.
Ang kanyang misyon ay pumatay ng isang mangingisda na pumapatay at nagnanakaw sa mga tao gayunpaman, sa daan, ang kanyang kabayo ay nawala ng kontrol at ang kanyang karawahe ay nahulog pababa sa bangin. Hinawakan ni Cheng ang isang bato gamit ang isang kamay at nagsimulang umakyat. Sa gitna nito ay may hindi inaasahang humawak sa kanyang binti at ito pala ay si Xiaoyu. Napag-alaman na nagtago siya sa kanyang karawahe at sinundan siya sa buong panahon na iyon. Kahit galit ay hinawakan ni Cheng ang bata at sabay silang umakyat. Wala din siyang pagpipilian kundi isama siya sa kanyang destinasyon. Pagkaraan ng ilang araw na paglalakad, dumating ang dalawa sa nasabing lokasyon at pinuntahan ang mangingisda habang nagpapanggap na mga bisita. Kahit na alam nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Cheng, ang mangingisda ay nagpanggap na walang alam at binigyan siya ng isang baso ng alak. Samantala, naglalaro si Xiaoyu sa gilid ng lawa nang mapansin niya ang isang putol na kamay. Sa sobrang takot ay napasigaw siya at mabilis na sinabihan si Cheng tungkol dito. Dahil dito ay naganap ang gulo sa pagitan ng ating bida at ng mangingisda, humingi ito ng tulong at dumating ang maraming tulisan upang harapin siya ngunit natalo agad sila ni Cheng. Matapos patayin ang lahat, hinabol niya ang mangingisda at sinaktan niya ng husto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang tapusin ang lalaki, ngunit tinawag siya nitong kapitan at ibinunyag na siya ay dati niyang nasasakupan sa isang labanan. Inamin niya na malaki ang kanyang isinakripisyo para sa bayan ngunit wala siyang natanggap na kapalit. Kaya naman gumanti siya sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagpatay ng mga tao. Pagkatapos ay humingi ng awa ang mangingisda, ngunit kinuha ni Cheng ang isang espada at pinutol ang kanyang leeg. Sa gabi ay naghahanda na ang dalawa na umuwi matapos makumpleto ang misyon, muling nakiusap si Xiaoyu kay Cheng na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid ngunit muli siyang tumanggi. Dahil naiinis sa kanyang pangungulit, iniwan niya ang bata sa bayan at umuwing mag-isa. Isang buwan ang nakalipas, napansin ni Cheng ang presensya ng isang tao sa kanyang tahanan. Kinaladkad niya si Xiaoyu mula sa ilalim ng kanyang kama at nalaman na siya ay malubhang nasugatan at may sakit, pagkatapos ay nilinis niya ang kanyang mga sugat at sinimulan siyang pakainin. Pagkaraan ng ilang araw, biglang nagising ang batang babae at nagsimulang uminom ng tubig. Nagtanong si Cheng kung paano siya nakabalik, kung saan ipinaliwanag ni Xiaoyu na kinabisado niya ang mapa. Gayunpaman, dahil wala siyang sasakyan ay ilang araw siyang naglakad para makarating dito. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Xiaoyu na turuan siya ng martial arts, para maipaghiganti niya ang kanyang kapatid. Tumigil sandali si Cheng bago sabihin na maaari siyang manirahan sa kanyang kwadra, bagaman wala siyang binabanggit tungkol sa martial arts o paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, si Xiaoyu ang nagsisilbing mata ng bulag. Tinutulungan niya siyang makilala at maakit ang mga takas sa kanyang lugar. Kaya dahil dito ay mas naging matagumpay ang kanyang negosyong pagtugis at kumikita siya ng mas malaking pera. Nagiging malapit sila sa paglipas ng panahon, at kalaunan ay pinatulog na siya ni Cheng sa bahay sa halip na sa kwadra. Isang araw habang nililinis ni Xiaoyu ang kanyang mga sugat, napansin niya ang maraming peklat sa kanyang katawan at nagtanong tungkol sa mga ito. Sumagot si Cheng na siya ay nasa isang labanan upang ipagtanggol ang kanyang bayan, ang Xiang'an. Ibinunyag din niya na nagsusumikap siyang makaipon ng sapat na pera para makauwi at mamuhay ng payapa. Makalipas ang mga araw, dumating si Xiaoyu sa isang bahay aliwan habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa ilang takas. Sa panahong ito ay napansin niya si Jiu lang sa isa sa mga silid na ikinagulat niya. Napansin din siya ng masamang tao at tinawag siyang manatili sa tabi niya. Lumalabas na tumataya ang lalaki sa laban kaya tinanong niya siya kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito ay naalala ni Xiaoyu ang pagkamatay ng kanyang kapatid at nais niyang hiwain kaagad ang leeg ng kontrabida, pero natatakot din siya kaya mas pinili niyang manahimik sa ngayon. Pag-uwi niya ay nasasabik na ibinalita ni Cheng na nakahanap na siya ng pamilya para sa kanya na may negosyo ng pagtitimpla ng alak. Ipinaliwanag niya na ang mga taong nagtitimpla ng alak ay maaaring mabuhay ng maayos, at mamahalin din siya ng pamilyang ito. May dumating na pala na babae para sunduin siya. Kaya pinaupo siya ni Cheng sa isang karwahe at pinilit siyang umalis. Gayunpaman, mabilis siyang bumaba at ipinahayag na nakita niya ang lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Nang marinig ang puot sa kanyang mga salita, nagpasya si Cheng na turuan siya ng martial arts. Kinaumagahan ay sinimulan na nila ang kanilang pagsasanay. Noong una ay tinuruan niya siya ng isang paraan upang markahan ang mga leeg ng mga tao gamit ang isang brush nang hindi nila napapansin. Sinabi ni Cheng na kung magiging magaling siya dito, tiyak na mapapatay niya si Jiu lang.
Binigay niya sa kanya ang isang paintbrush at hiniling sa kanya na magsanay, pagkatapos ay umikot si Xiaoyu at minarkahan ang leeg ng iba't ibang tao at mabilis na natutunan ang pamamaraan. Sa panahong ito ay tinuturuan din siya ni Cheng ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na ginagawa niya araw at gabi. Isang araw habang nag-iisa si Xiaoyu sa bahay, biglang nagpakita si Yao kasama ang isang matandang lalaki. Nakita na pala niya ang wanted na poster ng kanyang amo na inilagay niya sa ilang lugar. Inakusahan niya siya ng pagguhit nito at tinanong kung ginawa niya ito dahil sa utos ng bulag. Gayunpaman, matapang siyang itinulak ng batang babae at iginiit na walang kinalaman si Cheng dito. Ang galit na si Yao ay sinubukan siyang atakihin, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Nagkaroon ng matinding away ang dalawang lalaki hanggang sa tuluyang mapatay ng ating bida si Yao, pagkatapos nito ay pinuntahan niya ang matandang lalaki na isa rin sa mga tulisan. Binugbog siya ni Cheng at papatayin na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Xiaoyu. Iginiit niya na ang lalaki ay inosente at hindi nito kailangang mamatay, sumagot si Cheng na ang paghihiganti ay nagdudulot ng collateral na pinsala at maraming inosenteng tao ang maaaring madamay. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang gumanti, kailangan niyang maging walang awa. Gayunpaman, mangyak-ngiyak na inamin ni Xiaoyu na nagbago na ang isip niya at ayaw na niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, sa wakas ay pinakawalan ni Cheng ang matanda. Sa susunod na eksena, nagpa siya ang dalawa na umalis sa nakamamatay na lungsod at mamuhay ng normal sa Xiangan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakbay, nagtayo sila ng kampo at balak nilang magpahinga sa gabi. Sinabi ni Xiaoyu na gusto niyang ibigay sa kanya ang isa sa kanyang mga mata upang makakita siya. Labis na naantig si Cheng sa kanyang alok, ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan. Kinaumagahan, nagulat siya nang malaman na wala na si Xiaoyu sa kampo. Sa pagtatanong sa isa pang manlalakbay ay nalaman niyang bumalik ito sa bayan noong nakaraang gabi. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng takot kaya agad niyang kinuha ang kanyang kabayo at tumungo sa lungsod. Pansamantala, makikita natin si Jiu Lang na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang minamahal na kaibigan na si Yao. Nagsimula siyang maghanda ng daan-daang sundalo upang mahanap nila sina Cheng at Xiaoyu. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, napasok na pala ng batang babae ang kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jiu Lang sa kanyang silid at napansin ang mga paa ni Xiaoyu sa ilalim ng kanyang mesa. Nang siya ay lumapit upang suriin ito, agad na tumalon ang batang babae upang atakihin siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagtatangka ay mabilis na napigilan ng mga bantay. Lumaban si Xiaoyu gamit ang lahat ng mga diskarte na itinuro sa kanya ni Cheng, ngunit ito ay walang resulta. Pagkatapos ay pinilit siya ni Jiu Lang na kumain ng isang dakot ng pulbos na gamot, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Papatayin na sana niya ito, ngunit dumating si Cheng sa tamang oras. Umiiyak si Xiaoyu nang makita si Cheng at nagmamadaling niyakap siya na parang batang nawawala sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinamantala ni Jiu Lang ang pagkagambala at tumakas. Ilang sandali pa, nang aalis na ang dalawa ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mersenaryo. Ginagamit ni Cheng ang kanyang nakakamanghang kakayahan sa espada para talunin ng sunod-sunod ang mga pag-atake. Kahit na inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, patuloy na dumarami ang mga kalaban hanggang sa pareho silang na-corner na walang paraan. Nagsimulang magpanik ang batang babae at nawala ng malay dahil sa stress ng sitwasyon. Pagkatapos ay binuhat siya ni Cheng sa kanyang likod at buong lakas na lumaban. Sa huli, siya ay malubhang nasugatan, ngunit sa paanungan ay nagtagumpay upang talunin ang buong hukbo. Pagkatapos ay hinabol niya si Jiu Lang at ang dalawang lalaki ay naglaban. Mabilis na naging maliwanag na ang kontrabida ay isa ring bihasang manlalaban. Matapos ang isang mahaba at matinding labanan, nagawa niyang mapinsala ng malala si Cheng ng ilang beses na naging sanhi ng pagbagsak ng ating bayani sa lupa. Si Jiu Lang ay nagpatuloy upang tapusin siya, ngunit biglang nagising si Xiaoyu at hinawakan siya sa binti na pinipigilan itong makagalaw. Sinamantala ng husto ang pagkakataong ito, kahit papaano ay bumangon si Cheng at sinaksak si Jiu Lang sa lalamunan, sa wakas ay pinatay siya. Kasunod nito, kinarga ni Cheng si Xiaoyu, na muling nawala ng malay. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit at hinaplos ang buhok nito. Sinabi sa kanya ni Cheng na naipaghiganti na niya ang kanyang kapatid, kaya gusto na niyang pumunta siya sa kanyang bayan sa kanyang lugar. Ilang sandali pa, sumuko siya sa kanyang mga sugat at pumanaw. Kinaumagahan, nagising si Xiaoyu sa bahay at nalaman niyang ginagamot siya ng isang kaibigan ni Cheng.
Nagtatapos ang pelikula nang makita natin siyang patungo sa Shanghai City, kung saan umaasa siyang magsimula ng bagong buhay na malayo sa karahasan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!